Kaugnay ng insidente sa impapawid ng Bajo de Masinloc, makapanayan po natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa unang hirit. Kinundinan na po ng Pangulo yung nangyari. Ano pong utos niya at para ito'y maiwasang maulit? Ito sir, kinukundina nga rin po ng ating Armed Forces of the Philippines ang pangyayaring ito. Alinsunod na, syempre, Commander-in-Chief po natin, nagsalita na rin po. We will be continuing to do this maritime patrols and our missions in the West Philippines, sir, despite this incident. Unang insidente lang po ba ito, Colonel? Yes, sir. Usually, dito sa ating mga RORE missions, nagaganap ang mga ganitong insidente. This time, sir, sa air na po itong incident na ito involving our maritime aviation patrols dyan sa ating Philippine Air Force. Opo. Pero yung regular na ruta ng Air Force dyan sa pagpapatrolya ng Bajo de Masinloc, matagal nang ginagawa ng Air Force yan? Yes, Sir Igan. Ito very regular natin itong ginagawa. This is a frequent activity that we're conducting in our maritime patrols. So when we do our mga ronda natin dyan sa dagat, ginagawa din natin yan sa ating airspace po. Ang sabi nila ng China, nangimasok daw tayo sa teritoryo nila sa ere. Sir, clearly naman, as the same narrative that they say in our West Philippine Sea. Wala naman, sir, pwedeng mag-angkin niyang airspace dyan. By the Chicago Convention, that is freedom of overflight. So, nobody can claim that the airspace na kahit saan dyan, sir, And this is clearly one of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive operations. Colonel Padilla, dahil sa insidenteng ito, paano po tayo magpapalakas ngayon ng ating depensa sa ere? Of course, sir, pinagtitibay po ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating determinasyon po, na magsasagawa pa rin tayo ng regular patrols dyan as we do our modernization po, So, makita nyo po dito sa ating Re-Horizon 3 na modernization projects, very heavy po tayo dyan sa maritime and air assets po. May balita ba kung maghahain ng panibagong diplomatic protest ang DFA? Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, na-submit na po naman yung necessary reports sa Department of Foreign Affairs. I will leave it to the Department of Foreign Affairs how to proceed po. Opo. Yung impormasyon na naabala yung kanilang training at exercises, kaya nagpa-atake sila ng flare sa ating Air Force. Anong impormasyon nyo doon, Colonel Padilla? Hindi naman, sir, nararapat na gawin yung ganitong napaka-provocative na action, sir. This is, nakita nyo naman, sir, yung aircraft that we have been using. It's basically an aircraft that's used for maritime patrol. Opo. May action din ba ang Armed Forces? Ayon sa Philippine Navy, may nakitang research vessel dyan sa may Recto Bank na sinasabing sagana sa langis. May dapat ba tayo ikabahala? Dito sa mga ganitong vessels that are coming within our West Philippine Sea Exclusive Economic Zone, we continue to monitor yung mga illegal presence ng at lahat po ng dumadaan dyan. And pagka naman, sir, may mga protocols yan, we issue the necessary challenges. And lahat ng ito, sir, nire-report po natin sa proper authorities, and we also work with the relevant government agencies dito po sa pagpapatrolya nga dyan sa area. And of course, detecting the presence of these vessels that come in and out our exclusive economic zone. Maraming salamat. Magandang umaga, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Maraming salamat, sir, at patuloy po ang Armed Forces of the Philippines po sa pagprotekta ng ating soberanya dyan. Hindi po, we will not be deterred, sir, whatever these provocations that have been made. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.